Naunawaan po ba natin? So, at sino ngayon si Jesucristo? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yan. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. So, balikan natin yung ating text. Balikan natin yung ating text kasi lalabas na parang walang galing si Kristo eh. Habang si Kristo, habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao. Ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nakatayo sa labas. Gusto siyang makausap. Sino ang nanay ni Jesus? Si Mary. No? At meron siyang mga kapatid na lalaki. No? Naalala ko nga po ang isang charismatic preacher. This is very, very true. Isang charismatic preacher ang lumapit sa akin. Ang charismatic preacher na ito ay kung saan-saan ang nakarating na lugar at napakaraming tao ang kanyang tinuruan. Talagang bilyong tao, masasabi natin milyong tao ang kanyang tinuruan. Pero one time, hindi sinasadya, napakinggan niya ako sa radyo. Hindi sinasadya. At siya po ay nakausap ko. At ito ang sabi niya sa akin. No, isipin mo ang dami niya tinuturuan Bible din ang tinuturo niya. Pero nang napakinggan niya ako sa radyo, ito yung kanyang tanong, this is a true story. Sabi niya sa akin, Pastor, talaga bang may mga kapatid si Jesus sa laman? Sabi ko, meron po. So, hindi pa niya natutuklasan. Kaya noong oras na iyon ay, habang si Jesus ay nagkasalita, sa maraming tao, ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas. No? His mother, hindi sinabing mothers. Isa lang kasi yung nanay niya sa laman. Pangalawa, no, yung kanyang mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas, gusto siyang makausap. Ituloy natin yung pagbasa. Sa verse 47, merong nagsabi kay Jesucristo, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nasa labas. Gusto kang makausap. No? Tuloy tayo. Verse 48. Tingnan ninyo He replied to him. Yung nagtanong sa kanya. O yung nagsabi sa kanya, nandiyan sa labas yung mga kapatid kong lalaki at ang nanay mo. Who is my mother and who are my brothers? Nagsabi siya ngayon, sino ba ang aking ina at sino ba ang aking mga kapatid? Tuloy natin. Verse 49, pointing to his disciples, sinong tinuro ni Jesus? Yung mga disipulo niya. He said, here are my mother and my brothers. Okay, eto kunyari, ako kunwari sa Jesucristo. Ako kunwari sa Jesucristo. Kayo kunwari yung crowd, tinuturo ako kayo. Yan, may lumapit sa akin. Kalapit ka sa akin. Yeah. May lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, sige, sabihin mo yung sinabi nung Andiyan po yung nanay niyo, mga kapatid sa labas, gusto kayo makausap. Sige, sabihin mo. Andiyan po yung nanay mo sa labas at mga kapatid mo. Gusto po kayong makausap. Sino yung nasa labas? Nanay ko at mga kapatid ko. Ngayon, tinuro ko kayo na mga tinuturuan ko at mga disipulo ko. Sino ba ang aking ina? Sino ba ang aking mga kapatid? Di ba? Tinuro ko kayo. At ang sabi kong ganoon, ito ang aking mga tunay na ina at ito ang aking tunay na mga kapatid. Nakikinig po ba tayo? Okay. Ituloy natin yung 15. No? For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Sino man ang gumagawa sa kalooban ng amang sumasalangit, sila ang aking mga kapatid at sila ang aking magulang. Meron akong isang narinig na aral na ayaw nilang maniwalang si Mary ay walang anak. O ayaw nilang maniwalang si Mary ang paniniwala nila si Mary ay walang anak. Merong religion na ganyan. No? Actually, yan yung kinamulatan nating religion eh. Ang turo nila, si Mary walang anak. Okay? Bakit nila tinuturo na si Mary ay walang anak hanggang ngayon? Kasi nga, pinangahawakan nila na si Mary ay birhit pa rin hanggang ngayon. Never been kissed, never been touched until now. Kaya ayaw nilang sabihin o ituro, kahit nasa Bible yan, na merong anak si Mary. Kasi ang paniniwala nila, even until now, si Mary ay never been kissed, never been touched. Sweet 16. And then, wala na yung sweet 16. Ngayon yung mga, pero nakakatakot talaga yung mga sweet na tao eh. Yan yung mga pulupot ng pulupot. Yung mga sweet na yan, nakakatakot yan.
At kahoy mang babad sa tubig, pag si sweet ay pumulupot, delikado ka. Okay? Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon, ang meron akong narinig na aral na ganito. Ang tinutukoy niya dyan ng mga ina at mga kapatid niyang lalaki, mga disciples niya yan. Hindi po. No? Basahin natin muli, tingnan natin muli yung 47. Someone told him, your mother and brothers are standing outside. Oh, outside eh. Tuloy natin yung 48. He replied to him, who is my mother and who are my brothers? Verse 49. Pointing to his disciples, so tinuro niya yung mga alagad niya. He said, here are my mother and my brothers. So nasa labas yung kanyang nanay, nasa labas yung kanyang mga kapatid na lalaki. Gusto siyang makausap. Bakit kaya? Hindi ko alam kung bakit siya gustong makausap. Basta alam ko, gusto siyang makausap. Pero tinuro niya yung mga disipulo niya, yung mga alagad niya, sino ba ang aking mga ina at mga kapatid na lalaki? Ito. No, sila. Ituloy natin yung 50. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Ipaliwanag ko lamang po, si Mary ay virgin, no? Virgin siya, nung nasumpungan ni Joseph na nagdadalang tao. Virgin siya noon. Hindi pa siya nagagalaw ni Joseph. I mean, hindi pa siya nasisipingan ni Joseph. No? Si Joseph kasi, ibang klaseng lalaki ito eh. No, mapagtiis. Pakisabi natin, mapagtiis. Hinihintay talaga niya ang araw ng kasalan. No? At nung oras na iyon, pero alam nyo, talagang, dapat talaga mapagtiis tayo, ano? Sabi nga na isang kapatid, tiis-tiis muna. Tiis-tiis. So, ngayon, nung nasumpungan ni Joseph na si Mary ay nagdadalang tao, gusto niyang hiwalayan. Kasi ang feeling niya, nako, nalagyan ako ng pupo sa ulo. Merong nakasalisi. Sabi niya ganoon. Ngayon, nung siya ay tahimik na hinihiwalayan si Mary, kasi matinong tao nga si Joseph eh. Hinihiwalayan niya si Mary, no? Nung oras na iyon, kinausap siya ng angel. Kinausap siya ni Lord. Sabi sa kanya, huwag mong hiwalayan si Mary. Kasi hindi kanya ginaya. Virgin pa rin siya until now. No? Walang nakagalaw sa kanya, walang sumiping sa kanya. Yung pinagdadalang tao niya ay hindi ordinaryong tao, anak siya ng Diyos. Ang pangalan niya ay Emmanuel, nang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Sa kanyang pagdating, sa pagdating ni Christ, ang Diyos ay sumasa atin. Ngayon, ang ginawa ngayon ni Joseph, binalikan niya si Mary. At si Mary ay nanganak. Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon, si Mary at saka si Joseph mag-asawa. Amen? Palagay nyo kaya hindi sila nagsiping? Nagsiping sila kasi mag-asawa sila. Kaya dahil sila ay nagsiping, nagkaroon sila ng mga anak pa. Si Jesus ay hindi nila tunay na anak. Anak pa ni Mary si Jesus? Hindi. Anak pa ni Joseph si Jesus? Hindi. Ayon sa aking pag-aaral, nung ako'y third year high school, meron kaming subject na family planning. Family planning yung subject namin. Hindi ko alam ngayon kung included pa yan. Pero when I was in third year high school, meron na kaming subject na family planning. At aking napag-aralan sa family planning, hindi sa family planting, family planning. Yung iba kasi ang alam, family planting eh. No? Family planning, yung sperm cell at saka egg cell, no? Sperm cell ng lalaki at saka egg cell ng lalaki, kinakailangan magsama. Tama? At sa pagsasama nito, diyan nabubuo ang bata o ang sanggol. Hindi naman nagsiping si Mary, hindi naman nagsiping si Joseph, so walang sperm cell at saka walang egg cell na nagsama. Tama? Ngayon, ang Diyos ay kinakailangan magkatawang tao. Nasumpungan si Joseph na mabuting tao, nasumpungan din si Mary na mabuting tao, ginamit sila ng Diyos para pansamantalang maging magulang ni Jesus sa laman. Saan ba nagmumula ang tao?
Saan nagmumula ang tao pag silang niya? Sa babae, tama? So, ang pinili ng Diyos si Mary. Amen? So, ang ginawa ng Lord, nagkatawang tao siya, magic, no? Hindi naman actually magic yun, miracle. Biglang nagkaroon ng baby sa tiyan ni Mary. It's a miracle. Di ba? Saan ang galing si malakas at si maganda? Kawayan. Walang taong galing sa kawayan. So, kinakailangan ang tao ay magmula sa tiyan. So, ang nangyari, lumabas si Jesus kay Mary. Okay? Ngayon, noong na lumabas na si Jesus kay Mary, si Joseph ba, at si Mary, "Hi, I love you." Ganun lang ba sila? Hindi ba sila nagsiping? Nagsiping pa rin sila. Amen? At makikita natin sa aklat ng Mark or John chapter 7, ano ba unahin natin? Sige, kung ano yung nakunan mo dyan, share, basahin natin. Ano yung nakunan mo dyan? Mark 6, no? Sa aklat ng Mark 6, verse 1, Jesus left her and went to his hometown, accompanied by his disciples. Tuloy natin yung verse 2. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. No? Si Jesucristo ay nagpunta sa kanyang hometown. At siya po ay nagturo roon. Amen? Saan kayo nakatira ngayon? Dito sa Metro Manila tayo nakatira ngayon, tama? Pero meron talaga tayong pinagmulan. Amen? Amen. Saan kayo nagmula? Yung iba nagmula sa Bisaya, tama? Yung iba nagmula sa Mindanao, no? Ako ay nagmula lamang sa Cubao. I was born in Cubao. Yan, taga dyan lang ako. Pero ang aking mga magulang, mga Bisaya. Ano po? When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue. And many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What is wisdom that has been given him, that he even does miracles? Tuloy natin yung verse 3. Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother? Tingnan ninyo ha. Hindi ba ito yung karpintero? Actually, hindi naman siya karpintero eh. Yung tatay niya ang karpintero, si Joseph. Ano po? Isn't this Mary's son? Hindi ba itong si Jesus ay anak ni Maria? At kapatid ni James, ni Joseph, ni Judas, at ni Simon? Hindi mga apostles yan. Kasi noong unang panahon, pare-parehas lang naman ang mga pangalan nila eh. Amen po ba? Pare-parehas lang naman ang pangalan nila eh. No, parang noong unang panahon ng Kastila, halos pare-parehas lang naman ang mga pangalan yan eh. Pag mga lalaki, Mariano, Ricardo, Wilfredo, halos pare-parehas lang yan noong panahon ng Kastila. No? Ngayon, iba't-iba na yung mga pangalan. Di ba? John Clive, mga ganyan na ngayon. Cloudine, mga ganyan na. Ganyan na yung mga pangalan ngayon. Di ba? Noong unang panahon, isa-isa na, ganyan na naman ang pangalan noong unang panahon. Maria, di ba? Mario, Crisanta, Crisanto. Ganyan na naman ang pangalan noong unang panahon eh. Di ba? Ngayon, iba na yung makaganda na ng mga pangalan, di ba? May iba, dalawa na yung pangalan nila. Iba nga, tatlo na eh. No? Kaya noong unang panahon, yung mga pangalan nila, halos pare-parehas lang din. No? Ang sabi gano'n, hindi ba siya ang anak ni Maria at narito ang kanyang mga kapatid na si James, Joseph, Judas, and Simon? Ito pa, take note. Aren't his sisters here with us? Nandito rin yung mga kapatid niyang babae. Hindi lang binanggit yung pangalan ng mga kapatid niyang babae. So, meron ba kapatid si Jesus sa laman? Meron. Meron ba siyang mga kapatid na lalaki? Meron. Meron ba siyang kapatid na mga babae? Meron. At para sa inyong kaalaman, si Virgin Mary, na virgin nung una, pero hindi na siya virgin nung bandang huli kasi nagkaanak na siya eh. Pag nagkaanak ka na ba, virgin ka pa rin? Hindi na. Nagkaanak ka na eh. No? So may anak na siya, hindi na siya virgin, no? No? Ang totoo lang, si Mary at saka si Elizabeth, magpinsan yan. Kaya si John the Baptist, no? At saka itong mga kapatid ni Jesus at saka si Jesus, mga pagpipinsan yan. Nakuha po ba natin? Ituloy natin ngayon yung pagbasa. Jesus said to them, only in his hometown, among his relatives, and in his own house,
is a prophet without honor. Iyang pamilya niya, yung mga kamag-anakan niya, sarili niyang tahanan, hindi siya pinaniniwalaan. Basahin natin yung John chapter 7. Tingnan natin. Napakaganda nito. John chapter 7. After this, Jesus went around in Galilee, purposely staying away from Judea, because the Jews there were waiting to take His life. Verse 2. But when the Jewish feast of Tabernacles was near, tuloy natin, Jesus' brothers, mga kapatid ni Jesus yan, hindi yan disciples. Jesus' brothers said to Him, you ought to live here and go to Judea, so that your disciples may see the miracles you do. Sabi ng kanyang mga kapatid na lalaki, ba't di ka pumunta sa Judea para makita ng mga disipulo mo ang mga hiwalang ginagawa mo? Verse 4, ano ba ang reason? No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. Verse 5, ano ang reason bakit ganyan yung mga kapatid niya? Yan. For even His own brothers did not believe in Him. Nung mga oras na iyon, ng mga kapatid niya sa laman, hindi Kristiyano, ayaw maniwala sa Kanya. May mga time ganyan eh. Classmates mo, ayaw maniwala sa mga sinishare mo. Mga magulang mo, mga kapatid mo, mga iksukol mo, mga kapsad mo, pakaisya, pakikinti, hindi naniniwala sa iyo. Ganyan si Jesus. Kaya alam niyo nung si Jesus ay nasa cross na siya ng Calvary, iniwan niya si Virgin Mary, o si Mary, si Sister Mary, iniwan niya si Mother Mary, iniwan niya si John the Beloved. Iniwan niya. Okay, ngayon, kung totoong anak ni Maria si Jesus, so si Jesus ay tao lamang. Pero since si Jesus ay Diyos ang nagkatawang tao, hindi tunay na ina ni Jesus si Maria. Sino ngayon si Maria sa buhay ni Jesus? Hiniram lang niya. Upang pagdaanan niya. Hiniram lang niya. Amen? Hiniram lang niya. Yung kape ba at saka yung mug parehas? Yung kape na nasa mug or cup parehas ba yun? Hindi. Yung kape ang iniinom mo, hindi yung mug. Tama? Hindi yung cup. Amen? Bakit meron ka? Para saan? Para paglagyan ng kape. Ganon din si Mary, siya ay pinaglagyan lamang ni Jesus. Hiniram lang ni Jesus. Ano ang tawag sa kanya ni Jesus? Hindi ko binanggit. Maraming bersikulo na si Jesus ay Diyos, hindi ko na binasang lahat. Kasi matatagalan tayo. Maraming bersikulo na tinawag ni Jesus si Mary ng babae o ginang, pero hindi ko na babasahin lahat kasi matatagalan tayo. Meron tayong basahin isa sa John chapter 2. Tingnan ninyo. Sa John chapter 2, verse 4. Dear woman, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. Dear woman, ang tawag ni Jesus kay Mary ay babae or ginang. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang istorya niyan sa John chapter 2 beginning verse 1, meron kasing kasalan. Nandun si Jesus, nandun din si Mary. Sabi ni Mary, wala nang alak. Ang alak na ito ay pure grape juice. Nakikinig pa ho ba tayo? Pure grape juice ang alak dito. Maliwanag po ba? Yan. Yung alak na tinutukoy sa John chapter 2 ay pure grape juice. Hindi yun alak na nakakalasing. Okay? Maliwanag po ba? Kaya kung merong mga umiinom ng alak, kahit na tuba, bawal yun. Kahit na syoktong, bawal yun. No? Kahit na anong alak na nakakalasing, bawal yun. Dahil ang ginawa ni Jesus na alak ay grape juice. Grape juice. Okay? Maliwanag po ba? Grape juice po yun. Ngayon, sabi ni Jesus kay Mary, nung ini-involve siya, gusto ni Mary na gumawa na siya ng himala, ito ang sabi niya, Dear woman. Ang tawag ni Jesus kay Maria, mahal na ginang. Mahal na babae. Hindi niya sinabing mami. Hindi.
Hindi niya sinabing ima, hindi niya sinabing. Ang sabi niya, mahal na babae, dahil ang Diyos ay walang nanay. Maliwanag po ba? Ang Diyos ay walang nanay. Okay? Maliwanag po ba? So ano po ang aking ini-establish sa oras na ito? Ang aking ini-establish ay si Jesus, ay Diyos na nagkatawang tao. Pakisabi, nagkatawang tao. Hindi siya tao. Sabi ng isang religion na sila raw ay nasa iglesia raw ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang sabi nila, si Jesus ay tao lamang. Mali. Ang daming bersikulo na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Napakarami niya. Ito ang paliwanag nila. Si Jesus ay tao lamang kasi siya ay natulog. Siya ay napagod. Lahat ng kalikasan ng tao ay nasa Kanya. Kaya siya ay tao lamang. Mali. Hindi siya tao lamang, siya ay nagkatawang tao. Yung kalikasan ng pagiging tao ay nasa Kanya dahil siya ay nagkatawang tao. Pero ang Kanyang kalikasang pagiging tao ay nagkaroon ng hangganan. Nakikinig pa ho ba tayo? Nagkaroon ng hangganan. Sapagkat nung siya ay nagkatawang tao at pagkatapos ay pinarusahan at nabayubay sa krus at namatay sa krus, after 3 days, nakikinig pa ho ba tayo? After 3 days, siya po ay nagbangon mula sa mga patay at hanggang ngayon siya ay buhay na buhay. Walang tao na nagbangon mula sa mga patay. Walang taong gano'n. Yung nilibing tapos nagbangon mula sa mga patay, merong binuhay ang Diyos. Si Lazarus binuhay niya. Merong hindi namatay. Si Enoch, si Elijah hindi namatay, dinala na ng Diyos sa langit. Pag nagkaroon ng rapture of the church o sa second coming niya, pwedeng hindi na tayo mamatay through the power of God. Pero yung nilibing at nagbangon mula sa mga patay, walang ganon. Si Jesus lang yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Lahat ng puno ng religion, lahat ng religious leaders na itinuturing ng mga dakilang tao para sa kanilang followers, no? Lahat ng mga sikat na tao, gaya ni Dolphy ngayon, di ba? Si Dolphy ngayon ay buhay pa, di ba? At naway humaba pa yung buhay niya. Ano po? At buhay pa, di ba? Tama ba ako? Buhay pa at naway humaba pa yung buhay niya. Alam ba natin na si Dolphy ay pinipilit na maging national artist? Kasi para sa kanila, dapat na gawing national artist si Dolphy, no? Ganoon. So, para sa kanyang mga followers. Ngayon, lahat ng hinahangaan, minamahal, kinikilala ng mundo ng mga dakilang tao. Tingnan ninyo, pag yan ay namatay at inilibing, mananatili ang patay hanggang sa haktak ng panahon. Tama? Tingnan niyo ang lahat ng puno ng religion. Mahatma Gandhi, si Buddha, si Muhammad, di ba? Si Ferdinand Marcos, si Manalo, dalawang Manalo na, ilang Manalo na ang namatay. Hanggang ngayon, patay pa rin yan. Marami ng papa ang namatay, hanggang ngayon, patay pa rin yan. Si Mother Teresa ay namatay, hanggang ngayon, patay pa rin yan. Pero si Jesus Christ, nabuhay, di ba? Namatay, inilibing. Pero ngayon ba patay si Jesus? Hindi. Buhay na buhay. Ano ang kaibahan ni Jesus sa mga maraming taong kilala ng mundo? Siya ay Diyos na nagkatawang. Maliwanag po ba mga minamahal? Ano si Jesus? Diyos na nagkatawang tao. Anong mga versikulo yung mga binanggit ko kanina para patunayan si Jesus ay dahilang Diyos at tagapagdas sa tunay na Diyos? Anong mga versikulo yun? Titus 2:13, John 1:1 hanggang verse 3 hanggang verse 14, 1 John chapter 5 verse 20. Ang dami pa niyan. Romans 9:5. Baka gusto mo pang ilista. Romans 9:5. No? Si Kristo ay talagang tao. Sa aklat ng Philippians 2:6, ang liwanag ng Philippians 2:6, ang Diyos ay nagkatawang tao. Napakaraming versikulo. Mula Old Testament hanggang New Testament, nagpapakitang si Kristo at si Jehovah ay iisang Diyos.
that there is only one God but has three divine, distinct personalities. Nang ibig sabihin, iisa lang ang Diyos na binubuo ng Ama, Anak at banal na Espiritu. Amen? Palakpakan natin si Lord. Alam mo, meron pa akong gustong ipaunawa sa inyo. Basahin mo yung Old Testament. Tingnan mo kung paano mangusap yung Amang sumasalangit. Kung paano siyang mangusap, ganun na ganun din mangusap sa Hesus Kristo. Ang sabi ni David kay Jehovah, Jehovah is my shepherd. Ang sabi ni Jesus, I am the good shepherd. Sa Old Testament, mababasa mo ron, si Jehovah, the first and the last. The Alpha and the Omega. At mababasa mo rin sa Hesus Kristo, na sinasabi niya, I am the first and the last. I am the Alpha and the Omega. Kung paano mo salita yung Ama at si Jesus, parehas. Sa John 14, sabi ni Felipe, Panginoong Hesus Kristo, ipakita mo sa amin yung Ama, okay na kami, satisfied na kami. Sabi ni Jesus kay Felipe, Felipe, matagal na tayong magkakilala eh. Hindi mo ba alam? Nakita mo na ako, hindi mo ba alam na nakita mo na rin yung Ama? At ang sabi niya sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya ang tanong ng marami, bakit maraming religion at maraming iba't ibang paniniwala? Kasi naglagay sila ng religion eh. At in-interpret nila ang Bible sa maling interpretasyon. Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Kaya po may mga religion na hindi sila pinapagbasa ng Biblia. Tama? Hindi sila pinapagbasa ng Biblia ng mga religion. No? Bakit? Kasi matutuklasan nila ang katotohanan ito. Nakikinig pa po ba tayo? Ngayon, ang tanong ko ngayon, si Mary ba ay matapos manganak, virgin pa rin? Wala naman yatang gano'n Nagkaasawa, tapos nagkaanak, virgin pa rin. Ito pa ang mali nilang paniniwala. Ang maling paniniwala nila kung paano si Jesus ay nag-ascend sa heaven, umakyat sa langit, ang paniniwala nila si Virgin Mary ay nag-ascend pa rin sa heaven. And that is wrong. Nakikinig pa ba tayo? Kaya kailangan natin palaging magbasa ng Biblia. Amen? At laging makinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, balikan natin ngayon yung ating text. Balikan natin yung ating text. Balikan po natin. Ayan. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside wanting to speak to him. Sino ang gusto makipag-usap sa kanya? Yung kanyang ama, yung kanyang ina, at yung kanyang mga kapatid. Pero gusto ko lang po itong liwanagin din sa inyo. Bandang huli, ang kanyang mga kapatid na born again na rin. Na-born again na rin yung kanyang mga kapatid. Para patunayan natin, sa Acts 1:14. Tingnan mo yung Acts 1:14. Tingnan natin. Na-born again din, bandang huli yung kanyang mga kapatid. Hindi nangangahulugan na mayroong mga taong sinisiran natin at sa una ayaw maniwala. Hindi naman habang panahon na yan ay hindi naniniwala. Tama po ba? Yes. Tingnan natin. Acts 1:14. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus Christ, and with his brothers. Ano ang istorya sa Acts chapter 1? Ikwento ko lang saglit. Sa Aklat ng Gawa 1, ang istorya niya, si Jesus paalis na. Si Jesus ay nilibing, nagbangon mula sa mga patay after 3 days. Nung paalis na siya, nagpapaalam na siya sa kanyang mga disipulo. Meron na siyang huling paalam. Sa Spanish, may ultimo adios. May mga huling paalam na siya, meron na siyang mga habilin, mga huling habilin. At ng oras na iyon, ang habilin niya ay ito. No? Manatili kayo sa Jerusalem. Huwag muna kayong aalis hanggang kayo ay bautismuhan ng banal na Espiritu. At pagkatapos niyang sabihin niyon,
Sa Acts 1:10 and 11, unti-unti na siyang umakyat patungo ng langit. Nakikinig pa ho ba tayo? Na habang sila yung nakatingin sa langit, lumitaw yung angel. Sabi ng angel, huwag kayong mag-alala, yung Jesus na umakyat sa langit, bundok ng Olibo yun, ay siya rin Jesus na babalik. Kaya malamang, sa Acts 1:10 and 11, malamang sa pagbabalik ni Jesus, sa bundok ng Olibo siya, aapak sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? At ng oras na iyon, itong mga alagad ni Jesucristo, yan na, nag-stay sila ng Jerusalem, at sila po, yung all na ito, mga disciples of Jesus Christ, join together constantly in prayer. At nakikita natin, kasama sa prayer meeting, sino? Yung mga babae at si Mary na ina ni Jesus. Kasama si Mary sa prayer meeting. Pati yung kanyang mga kapatid na lalaki. Kaya maraming tao nananalangin kay Mary. Mali yun. Hindi tayo dapat manalangin kay Mary. Dahil ang pinapanalaginan lamang ay Diyos. At si Mary mismo ay kasama na nakikipag-prayer meeting. No? Kasama yung mga babae, kasama yung mga disciples. At si Mary, na ina ni Jesus, and Mary, the mother of Jesus, hindi yan si Mary Magdalene, ha? Yan yung mother ni Jesus nung siya'y nagkatawang tao. Kaya baka sabihin ng iba, hindi, ibang Mary yan, hindi yan si Mary Magdalene yan, si Mary ng Bethany yan, hindi. Siya si Mary, the mother of Jesus. Kasi nung unang panahon, pare-parehas lang naman ang pangalan nila eh. Si Mary, the mother of Jesus, Mary Magdalene, Mary of Bethany, halos pare-parehas lang naman sila eh. Alam mo ba yung pangalang Mary at saka Miriam, parehas ng kahulugan? Alam mo ba ang pangalang Jesus at Joshua, parehas ng kahulugan? Kaya nga yung panganay namin, John Emmanuel, pangalan ni Jesus yun. Yung pangalawa, dapat John Jesus. Ay ayaw ni Pastor Raging. Pinalitan na lang ng John Joshua. Pero yung Joshua at saka Jesus, parehas ng kahulugan yun. Ang ibig sabihin nun is Jehovah saves. God saves. Parehas ng kahulugan yun. Amen po ba? Variation po yun. Okay? Naintindihan natin. And with his brothers. At kung babasahin mo pa ang Biblia, no? Sa Acts, sa mga dulo na ng Book of Acts, mga Acts 12 na, pataas na, makikita mo, pagtingin kayo sa akin, makikita mo ang head ng Jerusalem Council ng oras na iyon, si James. At hindi ito si Apostle James, na kapatid ni Apostle John the Beloved, dahil si Apostle John the Beloved, dahil si Apostle James, na kapatid ni Apostle John the Beloved, ay pinugutan ng ulo ni Herod sa Acts chapter 1. Kaya ang head ng Jerusalem Council na tinutukoy na James, yung binasa natin kanina sa Mark chapter 6 at saka sa Mark chapter 7, si James, kapatid na ito ni Jesus sa laman. Siya na ang head ng Jerusalem Council. Nakikinig pa po ba tayo? At makikita mo sa Galatians chapter 1 verse 11, Galatians makikita mo roon, verse 9 hanggang verse 11, makikita mo roon, or 2:9 to 11, makikita mo roon na si James, kasama siya sa haligi ng iglesia. Sa bandang huli, ang mga kapatid ni Jesus ay na-born again din. At sila ay mga leaders ng Jerusalem Council. Kaya hindi nangangahulugan. Matagal ka na sa Panginoon, magiging leader ka. Depende yan sa pagtugon mo sa panawagan ni Kristo. At hindi rin nangangahulugang bago ka pa lang nagiging leader ka, depende yan sa pagtugon mo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto mong manatiling nakaupo sa bangko, nasa sayo yan eh. Pero kung gusto mong ikaw ay naglilingkod kay Kristo, nasa sayo rin yan. Nakikinig pa po ba tayo? Yun ang sinasabing huli man daw at magaling, no? Nakahabol pa rin. Huling na born again sila, yung mga kapatid ni Christ, pero nasa position sila. Hindi dahil sa kapatid sila ni Jesus sa laman ko, hindi ninasa nilang posisyon.
Nakikinig pa ho ba tayo? Yung James sa English, ang Tagalog yan ay Santiago. Hindi ko alam kung bakit Santiago ang Tagalog ng James. Dapat Jaime, no? Kaya yung Book of James sa English, sa Tagalog ay Aklat ng Santiago, no? Kapatid yun ni Jesucristo. Siya ang sumulat ng Book of James o Book of Santiago. At pati yung Book of Judas, Book of Jude sa Biblia, hindi ito si Jude Iscariote. Kasi nagpakamatay na yun eh. Hindi rin ito si Judas Tadeus. Ito si Judas na kapatid ni Jesus sa naman. Naunawaan mo ba natin? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Bakit ito tinuturo sa atin? Sapagkat nasa marami ang nasa maling religion sapagkat hindi sila napaliwanagan ng tama. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. At tingnan natin sa oras na ito, anong sabing ganoon, they all join together constantly in prayer along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. So, bandang huli, na born again din yung kanyang mga kapatid. May tao pa ho ba rito? Gusto niyo ho bang ma-born again yung mga kapatid ninyo? Yung mga classmates niyo, mga kapitbahay ninyo, huwag niyong tigilan ng prayer. Huwag niyong tigilan ng kasusundo. Huwag niyong tigilan ng katitext. Huwag niyong tigilan ng katatag. Huwag niyong tigilan na bigyan sila ng message sa kanilang mga inbox. Huwag niyo silang tigilan na siran ng salita ng Diyos. At sa bandang huli, sila ay sasama rin sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Ngayon, ituloy natin yung pagbasa, yung ating text, no? Tingnan natin. Yung ating text, tingnan natin. Yung ating text. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside, wanting to speak to him. Tuloy natin. Someone told him, your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you. Ituloy natin ang pagbasa sa verse 48. He replied to him, who is my mother and who are my brothers? Dito sa sinasabi ni Jesucristo, ipinapakita niya, hindi siya ordinaryong tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sino ba ang aking ina? Sino ba ang aking mga kapatid? Ituloy natin ang pagbasa sa 48. Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brothers. Tinuro niya yung mga disipulo niya, ito ang aking mga ina. Ito ang aking mga kapatid. Ituloy natin ang pagbasa sa 50. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Sino raw ang mga totoong mga kapatid at mga magulang ni Jesucristo? Yung mga gumagawa ng kalooban ng Ama sumasalangit. Okay. Alam mo, listen very carefully. Bilang paggalang sa nakakatanda, anong tawag mo sa kanya? Ate. Tama? Kuya. Tiya. Tita. Paggalang mo yun bilang nakakatanda. Tama? Pero hindi nangangahulog ang kamag-anak mo. Tama po ba ako mali? Tama po ba? Yes. Hindi mo kamag-anak, hindi mo ka ano-ano, pero bilang paggalang, tinatawag mo, tita. Tama? Tito. Kuya. Ate. Lalo na pag tayong mga born again, di ba? Tayong mga born again, magagalang tayo eh. Di ba? Hindi mo ka ano-ano at medyo gusto mong, medyo may edad at gusto mong galangin, anong tawag mo sa kanya? Nay, tay, di ba? Kaya, Nanay Cora. Si Nanay Cora Pabrigar, nanay ba natin siya? Hindi, nanay siya ni Daryl. No? Pero hindi natin siya nanay. Tama? Ang tawag natin sa kanya is nanay. Pero sa katotohanan, hindi natin siya nanay. Tayong mga born again Christians, pag tayo po ay na-born again, itinuturing natin ng bawat isa na kapamilya na natin. Amen? Amen. Mga kapuso natin. Amen? Kaya natin tinuturing na kapamilya kapuso kasi ng mga kapatid na natin kay Kristo Jesus. Lahat ng born again Christians ay magkakapatid kay Kristo.
So si Nanay Cora, tinatawag nating Nanay Cora, hindi dahil nanay natin siya, kundi yun ay paggalang lang natin. Naunawaan ninyo ako? Okay. Si Mary ay pwede mong tawaging Mama Mary bilang paggalang, di ba? Pero sa katotohanan, si Mary ay hindi natin nanay. Si Mary ay, ano natin si Mary? Ano natin si Mary? Ano natin si Mary? Brother natin si Mary. Tama? Hindi. Sister natin si Mary. So, ang talagang pinakatamang tawag kay Mary ay Sister Mary. Yung tawagin natin si Nanay Cora ng Sister Cora, tama yun. Walang mali ron. Sister Cora, tama yun. Pero bilang paggalang may edad na siya, ang tawag natin, Nanay Cora. Pero totoo lang, sister natin siya. So si Virgin Mary, hanggang ngayon ba, virgin pa siya? Hindi na. Nagkaanak na nga eh. At ang talagang tamang tawag kay Virgin Mary ay si Sister Mary. Naunawaan ninyo ako? Intindihan ninyo? Okay. O kunyari, tinawag natin si Ate Jury. Di ba? Ate Tona. Mga ganyan. Ang tanong, kapatid ba natin sila sa laman? Hindi. Bakit natin tinatawag ng mga ate? Kasi mga sisters natin sila kay Lord. Tama po ba? Walang sumasagot. Tama po ba? O. Ganyan tayong mga born again Christians. Simula nung na-born again tayo, alam mo, simula nung na-born again tayo, nagkaroon tayo ng bagong mga expressions eh. Tama? Ano yung mga bagong expressions natin? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. These are our new expressions. No? Nagkaroon tayo ng mga bagong awit, di ba? Yung ano yung mga bagong awit natin? Di ba? Yung mga Christian songs. Yung mga awitin ng Panginoon. Di ba? Na tayo ay nagkaroon ng bagong mga kapatid. Amen? Bagong mga magulang. Bagong mga kamag-anak. Bagong mga kapamilya. Bagong mga kapuso. Sila ay naging kapamilya natin, naging kapatid natin, naging kapuso natin dahil kay Kristo. Amen po ba? Amen po ba? So lahat ng born again Christian sa buong mundo ay magkakapatid. Tayong lahat sa Kingdom of Jesus Fellowship ay magkakapatid. Pero lahat ng born again Christian sa buong mundo, kapatid din natin. Maliwanag po yun. Lahat ng born again Christian sa buong mundo, kapatid natin yan. Kaya ang tawagan natin, brother, sister. Huwag yung bro. Huwag na yung bro. Hindi magandang tawag yun eh. No, brad, sis, mga ganyan. Diba? Tawagan natin, di ba? Hindi tayo magkakaano-ano, brad, sis, di ba? Nakikinig pa ba tayo? At the same time, di ba, minsan kahit na asawa mo siya, ito si husband brother ko, di ba? Ganyan eh. Ito si sister wife ko. Ganyan, di ba? Ganun eh. No? Husband mo yan, pero brother mo rin yan. Sister mo, wife mo yan, pero sister mo rin yan. Tama po ba? Amen po ba? Minsan, merong isang tatay, inimbitahan siya sa gawain ng born again Christian, ganitong gawain. Sabi niya, ayoko sumama sa inyo, mga born again Christian. Sabi niya gano'n. Bakit po tayo? Sabi ng anak niyang lalaki. Ayoko! Sabi niya, kasi meron siyang maling paniniwala. Isipin mo, sabi ng tatay na lalaki ito. Tatay, lalaki yun. Wala naman tatay na babae, di ba? Sabi ng tatay na lalaki, isipin mo, pag ako na born again, ikaw anak kong lalaki, born again ka na. Pag ako na born again ako, akalain mong magiging magkapatid na lang tayo, hindi mo na ako tatay. Tatawagin mo na akong brother. Kaya ayokong ma-born again, sabi niya. Sa mali yung kanyang kaisipan. Bagamat totoo naman talaga, pag na-born again yung tatay niya, kunyari, anak, yung tatay ko na born again, brother ko na rin talaga siya kay Lord. Pero wag natin siyang tawagin, brother. Tawagin pa rin natin siyang tatay. Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Kaya bilang mga born again Christian, kung tayo ay may mga expression, glory to God, praise the Lord, hallelujah, huwag tayo pong nahihiya. Huwag tayong nahihiyang nagtataas tayo ng ating mga kamay. At huwag tayong nahihiyang nagtatawagan tayo ng mga brad at saka mga sister. May tao pa ho ba rito? Amen po ba?
Amen po ba? At meron pang isang kwento, no? Meron pang isang kwento. Di nung na-born again na siya ngayon, yung tatay niya manginginom yung tatay niya. Natutunan niya na dapat pinapag-pray yung mga hindi ma-born again Christian. Natuto rin siyang mag-binding and loosing. Ano ibig sabihin ng binding and loosing? Yung bang pinapalaya si Satanas. Ngayon, sa kabaguhan niya, pinag-pray niya ngayon yung tatay niya. Sabi niya, Panginoong Diyos, sabi niya gano'n, ibuin mo po yung tatay ko at ma-born again siya. Sabi niya gano'n. Tapos, nilihas niya yung tatay niya. Akala niya tulog, gising pala. Sabi niya, sa pangalan ni Kristo Jesus, Satanas, lumayas ka! Sabi sa tatay niya. Nagising yung tatay niya, lumayas. Kanya, bakit? Tay, ba't kayo lumayas, tay? Tinawag ba akong Satanas eh. At pinapalayas mo ko eh. Hindi alam ng tatay niya, yung kinakasaw si Satan sa buhay niya. Amen po ba? Isang malaking bagay din yun na gusto nating ma-born again, no? Yung ating mga mahal sa buhay, ipag-pray natin, ikasaw natin yung masasamang espiritu sa kanilang katawan. Amen po ba? Halimbawa, totoo po ito. Yung church natin noon, dyan sa may along EDSA, halos katapat ng headquarters. Maayos yung church natin, biglang nagkaroon ng beer house sa tabi natin. Naku, ang ingay. Alam mo, ang ginawa natin, hindi tayo lumipat. Yung beer house ang pinalipat natin. Sa papanong paraan. Tuwing daraan kami sa beer house na iyon, tinututukan namin yung beer house. Umalis ka rito in Jesus' name. Ganun palagi. Isang araw yung beer house nagsarang danugi. Lumaya sila. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Yes. Kasi yung spirit yun na dapat din kausapin. So, ganyan din ang gawin ninyo. May tao pa ho ba rito? No? Kung mayroon kayong hindi nasisiyahan o mayroon mga bagay na hindi kayo nasisiyahan, ipag-pray nyo, kausapin ninyo. Na kunyari, nagbebenta siya, ang taas ng paninda niya, daanan mo siya. Walang bumili sa'yo. Huwag mo iparinig sa tendera, ha? Sasampaling ka nun pag pinarinig mo. Huwag mo parinig. Pagdaan mo dyan, walang bibili sa'yo kasi mahal ang tinda mo. Totoo yun. May tao pa po ba dito? Yan, kakausapin mo talaga. Pag may nadaanan mo, anong mga nadadaanan mo na hindi tama, kausapin mo. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka dito at hindi ka mabenta, hindi ka kumita. Ganyan. Di ba? Kunyari, nagtitinda ka ng balut. Meron din nagtitinda ng balut. Kinakalaban ka. Daanan mo, hindi ka mabenta sa akin. Ay, huwag naman gano'n. Sabihin mo, bumenta ka rin, pero mas marami benta ko. Kasi nagtatimes ako. Di ba? Nagpe-first fruits pa ako sa KOJF. Ito pa ho ba rito? Amen. Palakpakan natin si Lord. Hina naman ang palakpak natin. So, napakahalaga, mga minamahal ng pananalangin. Amen? Tingnan natin ulit yung Acts 1:14 bago tayo magbukas. Acts 1:14, tingnan natin. Yung Acts 1:14, tingnan natin. Anong sabi sa Acts 1:14? They all joined together constantly in prayer. Lagi silang nananalangin kasama si Virgin Mary, na virgin noon, hanggang nung huli hindi na, at ang mga kapatid na Yeso Cristo. Napakahalagang palagi ng pananalangin. Alam mo, ang katapatid ko po kayo, noong unang panahon, halos gusto ko na rin magtampo sa Diyos. Parang gusto ko na rin magtampo sa Diyos. Pero hindi naman ako nagtampo. Pero totoo po yun. Kasi ang dami mong prayers, parang walang kasagutan. Nasubukan niyo yun? Na parang ang dami yung prayers walang sagot. Pero alam niyo, huwag kayong titigil. Isang araw, magugulat na lang kayo, lahat ng pinag-pray nyo, sinagot ng Diyos, sobra pa sa hinihingi ninyo. Yes. Kaya kung merong mga nanghihina rito, na mga nakikinig at nanonood, o dumalong ngayon, o meron tayong mga kapatirang nanghihina sa Panginoon, na ang reason nila, dalo ako ng dalo, bigay ako ng bigay, pray ako ng pray, lingkod ako ng lingkod, parang wala namang nangyayari. Sabihin nyo sa kanila, no, Ecclesiastes 3:11, in His time, He makes all things beautiful. Lahat ng bagay ay pagagandahin ng ating Panginoon. Amen po ba?
Alam mo ninyo, nung unang panahon, at kapatid ko po kayo, talagang naranasan ko rin talaga yun eh. Parang ang pait ng pagiging Kristiyano. Parang ang pait ng paglilingkod kay Kristo. Parang bagang lahat na lang is puro sacrifices. Di ba? Naranasan niyo rin yun, di ba? Dumanting kayo sa buhay na gano'n eh. Parang puro sacrifices na lang. Ano ba namang buhay ito? Parang hindi ka Kristiyano, parang hindi ka na born again, parang hindi ka naman kami Kristo. Ganito na lang ba palagi ang buhay? Ganyan eh, no? Pero alam mo, kung magpapatuloy ka lang, magugulat ka isang araw, makikita mo, yung mga pananalangin mo ay sinagot ng ating Panginoon. Amen po ba? Sinagot ng ating Diyos. Kaya wag ho tayong manghihinawa sa lahat ng ating paglilingkod sa Diyos, pagliligtas ng kaalawa, huwag tayong manghihinawa sa pananalangin, sapagkat sabi ng Biblia, in His time, He makes all things beautiful. Amen po ba? At pag nakita mo, naramdaman mo, nanasap mo na ang Diyos ay sumagot sa prayer mo, huwag mo namang kalimutang pasalamatan siya. Kahit sabihin mo lang, TY Lord, naintindihan na ni Lord yun. O kaya i-text mo na lang siya, TNX lang ang ilagay mo, pwede na yung text. Pwede na yun. Naiintindihan na ni Lord yun. Amen po ba? At dito lang po tayo magwawakas sa, balikan natin sa Matthew 26, sa Matthew 12:46, no? Sa may verse 15 na, tayo, magwakas na tayo. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Ang ibig sabihin niya, yung mga gumagawa sa kalooban ng Amang Sama sa langit, sila ang mga magulang at mga kapatid ni Kristo na makakasama niya sa langit. Amen? Makakasama niya sa langit at makakasama niya sa pagpapala. Okay? Ituloy natin yung pagbasa sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 21 bago tayo tuloy ang pagwakas. Matthew 7:21, that everyone who says to me, Lord, Lord, will answer the kingdom of heaven. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. But only he who does the will of my Father who is in heaven. So ang prerequisite, ang requirement ng passes para tayo pumasok ng langit ay gawin natin ang kalooban ng Amang sumasalangit. At anong sabi sa 1 John 2:17? 1 John 2:17, the world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Ang mundo raw ay magwawakas. Ang mundo raw ay lilipas. At ang lahat ng nasa nito, ngunit siya na gumagawa sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay, magpakailan-kailan pa man. Alam mo, kahapon, nagpagupit ako. May nag-text. So, wala naman ako magawa. Dinubot ko yung cellphone ko. Dinabas ko sa nakaganon sa, yung ginaganon para malagyan ng buho. Ginanong ko at binasa ko yung text. Pagbasa ko ng text, pagtingin ko sa lamin, sabi ko sa gumupit. Kasi yung gumugupit sa akin, hindi ako nagpagupit doon sa iba akong nagpagupit sa malapit sa amin. Sabi ko, ang taas na niya na. Grabe, tinasan mo na ako. Ang bihira, 42 na ako, ginawa mo akong 38. Sabi ko, ang taas na niyan. Sabi niya, sir, sinundan ko lang naman yung gupit mo. Sabi ko, tinaasan mo na eh. Pero kahit na tinaasan niya, tinipat ko pa rin siya. Ganun ako kabait eh. Pero tinaasan, sabi ko, ang taas na niya ako. Tapos ang sagot niya sa akin ganito, sir, baka gusto niyo lang magpakulay, marami na kayong kubal. Pero kahit sinabi niya marami na akong kubal, tinipan ko pa rin siya. Tinipan ko pa rin, gano'n kasi ako kabait eh. Kaya nagkasabi na ito, okay, hindi. Binibigyan ko pa rin siya. Sabi niya, sir, marami na po kayong kubal eh. Ibang klase, no? Hindi marunong manalita. Sana man lang ginamit niya, sir, marami na po kayong puting buhok. Sana ganun man lang, di ba? Ubal. Grabe. Hindi okay. Hindi na ako babaliktad. Babalik ako. First time ko nagpagabi sa kanya, nagpapagabi sa kanya eh. Nagkataong din yung way ko, hindi na ako kahapon. May nag-text. Binasa ko yung text. Pag-reply ko, tapos pagtingin ko, taas na. Tapos sabihin pa ba namang marami na akong kubal. Marami naman siya.
Pero alam niyo, naalala ko nung bata pa ako, yung nanay ko, binubunutan ko ng uban yun eh. 25 kada isang uban. Alam mo, dumating ang panahon, yung nanay ko, wala na, pumasok na ng langit. Ako naman ngayon ang may uban. Nagkakabunot ako kung kanino, ayaw naman akong bunutan. Pisyo na nga, ibabayad ko. Ako noon, 25 lang. So, sabi niya sa akin, Sir, baka gusto niyo magpakulay? Sabi niya gano'n. Marami na kasi kayong uban eh. Ganun ba? Sabi ko, magkano mapagpakulay dito? 300 lang, sir. Sabi ko, mura na. Pero meron din, sir, mahal. Yung pala ang minimum niya, 300 lang para mas mahal. Sabi ko, sige, next time na lang, isasangguni ko muna. Kung talagang dapat na ako magpakulay ng buhok. No. Pero, anong ibig kong tukuyin? Ganito yan balikan natin siya in 1 John 2:17. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Yung salitang lives forever. Let us admit this truth. Isang araw, kung hindi pa darating si Kristo Jesus, isang araw lahat tayo tatanda. Tama? Yes. Isang araw puputi yung mga buhok natin. Tama? Yes. At isang araw, mamamatay din tayo. Aminin natin ang katotohanan yan. Alam mo, marami akong pictures ng bata pa ako, hinahanap ko nga, pero meron akong nakita. Pina-restore ko. So, naka-display sa office ngayon. And liit ko pa nun. Hindi ko alam kung ilang taon ako nun, baka 1 taon, o 2 taon. No? Na-restore yung picture ko ng bata ako. Kung titingnan mo yung bata ako, tsaka yung picture ko ngayon, medyo maghahawig pa rin. Sige, baby face Pero ang ibig ko tukoy sa ayaw mo sa gusto. No? Iba na nung baby ka, iba na yung ngayon. Tama? Pero alam mo, ang kagalakan lang nating mga born-again Christian. Alam natin tayo ay tatanda. Hindi niyo ba nakikita yung mga artista? Minsan, imbis na gumanda at pumugi, pumapakit patuloy. Kasi pinapabanad yung mukha. Di ba? Pinapaayos yung ilong. Parang Pinocchio. Di ba? Minsan nga, alam mo, nakita ko yung isang hindi Kristiyana, isang artista. Habang tinitingnan ko yung mukha niya, sabi ko, kababanat ng mukha niya, iba na tuloy yung mukha niya. Hindi niya matanggap na may edad na talaga siya. Pero alam mo, napakaganda ng katotohanan ito. Huwag mong katakutan ang tumanda. Talagang lahat tayo ay tatanda. Kahit na anong gawin natin, tatanda tayo. Mabuti pa nga ako, pag walang gel, itong buhok ko rito, na ibababa ko yan